May nakita ako, ito ay post nung kaibigan natin na si Mima Alicia. Nakita ko lang ho, mga bossing, no? Not sure kung totoo ba to, pero madaming nagsasabi, wanted daw ito, madaming nagsasabi, pokpok daw, madaming nagsasabi, na madami daw sinagasaan ito. Ngayon, nakita ko ho ito, mga kababayan. Kayo na ang magsabi sa akin kung totoo ba o hindi. Ang sabi ho dito, FBI, biruin mo, FBI. 'Di ba? Federal Bureau of Investigation, mga bossing. Estados Unidos yan O, Dubai Police asked to probe Ilongga vlogger. At ito po hindi ho ito bagong gawa. Kasi nakita ko, nakapost na ito, kung di ako nagkakamali, 2024 pa o 2014 pa ho, mga bossing. FBI, Dubai Police asked to probe Ilongga vlogger over investment scam. The Federal Bureau of Investigation, and the Dubai Police General Headquarters have been asked to investigate an Ilongga vlogger for allegedly duping her followers on social media by luring them to invest in her jewelry venture, which turned out to be a scam. Baka ito ho yung sinasabi nung iba nating kapwa Pilipino. No? Na binablog daw nung mga best friend nila, kaibigan niya, at sinasabi na madami daw pong na-scam ito, mga kababayan. Authorized na sila magtikal, ga-renew sila yearly sa lahat ng Loylo. Ano yun? Sabi ni Gerardo Ramirez. Sabi ni JJ Bar, legit daw ho, mga kababayan. Aba, baka kaya ganun. Kaya tumapang NBI, itong vlogger na ito. Kasi nga, dati pa, 2014 o 20, kailan pa yung nakita ko, yung petsa na yun? Baka kasi 2014 pa lang, wala pa, hindi nyo pa din na-arresto o hindi nyo pa din nabibigyan ng hustisya yung mga nagrereklamo dito. Kaya malakas ang loob ho. Kaya kung sabihin niya, papagod na sa akin ng NBI, burgis na naman, ganito naman, bornik na naman. Kaya patuloy-tuloy lang siya. Alam niyo ho, mga kababayan, mga boss Chipamo, sir, ako ho ay naniniwala, na dapat yung mga kagaya namin na vlogger, kapag ka ho, nag-fake news, kapag ka ho, nanirampuri, naniniwala ako dapat talagang pinapanagot po. Dati, si Senator Rapi Tulfo, may isinusulong siya na batas na yung sa social media, kung di ako nagkakamali, sa pagkaalala ko lang po, isinusulong niya na kapag yung mga social media o yung mga influencers, may sinabi, yung libel na kaso, i-decriminalize. So, walang kulong. Kumbaga, danyos lang. Hindi ho ako sumang-ayon doon dati. Although ako ho kasama doon sa mga vloggers, mas sang-ayon po ako doon sa kapag itong mga vloggers o kami ho nag-fake news, mga kababayan, dapat kulong, para magtanda. Kasi like example sa vlogging, si Facebook, si YouTube, si TikTok, lahat po yan mga nagbabayad sa mga vlogger. Sabi ni Merly Belen, alam ko libel may kulong. Yes po, meron. Pero dati kung sa pagkakatanda ko po, si Senator Rapi Tulfo, isinusulong niya yung maging walang kulong kapag yung libel. Pero hindi yata na-pursue yun. Facebook, YouTube, everything, malaki po ang mga bayad niyan, mga kababayan. Merong umaabot ng kalahating milyon, merong umaabot 1 milyon. Talagang malaki po, mga boss Chipamo, sir. So ngayon, si vlogger, pagka fake news, madami ang viewers. Kapag fake news, malaki ang nanonood. So madami yung perang papasok sa inyo sa revenue nyo kasi malaki yung views. So ngayon, mga kababayan, sige, fake newsin ko na lang, fake newsin. Kikita ako 1 milyon, 2 milyon. O bayaran ko na lang yung pinake news ko. 200,000. Okay na. O magkano po ba? Inilaba sa korte. O magkano po ba? O dahil itong tao na to siniraan mo, kailangan mong magbayad ng danyos
ng ₱500, ₱500,000. Hmm, magkano kinita? 1,000,000, 2,000,000 kasi nga fake news ang ginawa, paninira. Sige, okey, bigay ko na yung danyos ko, 500,000. Gano'n na lang po ang mangyayari at lalong lalala po, mga bossing. Ngayon, ang DICT, alam ko isa sa nangunguna diyaan ho, si Attorney Aboy. Sumulat na daw po, 'no? Sumulat na daw kay Mark Zuckerberg para higpitan ang safeguards ng Meta laban sa lumalalang fake news na banta sa seguridad ng bansa. Tama ho 'yan, 'no? Kasi talagang sukdulan na po yung mga pagpe-fake news nung mga ano, biruin mo naman, yung mga vlogger nila, sasabihin patay na si Bongbong Marcos na ating pangulo. Ang sasabihin ay magnanakaw ang ating pangulo. Siyempre yung mga investors po sa labas ng bansa na gustong mag-invest sa ating bayan, napapadalawang isip, naku korap na bansa, korap ang namumuno sa Pilipinas. Ayaw ko ng gano'n, ayaw kong ilagay doon yung aking negosyo. Mawawala yung mga investors ho, mga bossing. Kawalan ng bayan natin yung kanilang mga pinaggagagawa. Ngayon sana ito, masolusyunan po kasi sa Facebook ang pinakamarami, eh. Sa Facebook nagkalat yang mga iyan, mga bossing, eh, 'no? Nandiyan po sila nakapugad, eh. Sana gawan ni Mark Zuckerberg o yung mga namumuno sa Facebook, itong mga fake news na ito. Sa YouTube, sa YouTube merong mga ano, eh, merong mga nagpo-police din ho, mga kababayan, eh. At pansin ko sa YouTube ano, yung may nagche-check talaga sa kanila, yun po. May nagche-check talaga sa YouTube. Pero sana magawan ng paraan itong mga, ginagawang mga pagpe-fake news ho ng mga DDS, mga bossing, 'no? Mga DDS at pati kung merong mga vlogger man, na nandito sa side ni Pangulong Bongbong Marcos na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, aksiyunan din ho. Hindi lang yun dun, lahat ho. Para maiwasan natin, mga kababayan, yung mga mapidan tayo o malagyan tayo ng mga maling impormasyon. Ngayon, may nakita ako, umiikot po ito, 'no? May nakita akong post, kinuha ko lang mga boss Chipamo, sir. At yung mga DDS nagkokomento naman po dito sa, post na ito. Yung mga DDS nagsasabi, "Naku sige, laban na." Ngayon napaisip ako, 'no, kasi meron silang gagawing pagpupulong bukas, mga bossing, 'no, Abril 12:00 ng katanghalian o ng hapon, saan daw po nakalimutan ko, eh, yung kanina binanggit na ho natin, mga kababayan. Alam naman natin ang lakaran at galawan niyang mga 'yan. Paggiba lang po o destabilisasyon lang po sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos.